Kayo ba si Guo Huaping? Madam Chair, may mga kaso na po na final po sa akin po sa court, kaya hindi ko po siya masagot po sa inyo ngayon. Ikaw ba si Guo Huaping? Madam Chair, hindi ko po kino-confirm at may kaso na po sa akin sinampa, sasagutin ko po sa korte po. Sino ka ba? Ikaw ba si Guo Huaping? Ako po si Alice Go. Well, napatunayan na po namin na hindi kayo si Alice Guo. Kayo ay totoong si Guo Huaping. You were born in China, not in Tarlac. Tama po ba? Ang alam ko po, I was born in Tarlac po, Madam Chair. Alam naman nating lahat na may mga ahensya ng gobyerno na nagbigay ng mga birth certificate at inamin na nila ng PSA sa mga dayuhan at kasama siya doon. So, umpisa pa lang, ini-insist niya, pinagpipilitan niyang napanganak sa Tarlac. Wala na pong maniniwala yan. Alam na po natin yan. So, I'm just putting that on record. How can we extract the truth if the first question, wala pang ang question, ay nagsisinungaling na? Kahit po magsinungaling siya, hindi siya sumagot, kung ano-anong sabihin po niya sa atin. Madam Chair, ang NBI mismo ay nagkaroon ng fingerprints ni Alice Go at nitong si Chinese National Guo Huaping. At in-establish po doon na match and the same person si Guo Huaping at si Alice Go. Madam Chair, honestly po, hindi ko po alam kung paano po nangyari. Basta alam ko po si Alice Go. As much as possible po, gusto ko rin pong sabihin po sa inyo lahat at sa mga magiging questions nyo rin po sa akin mamaya, may consideration lang din po ako sa safety ko rin po. May I ask from the chair, pwede natin ipaklaro sa kanya ano yung safety consideration na sinasabi niya? Sen, tungkol po sa personal ko pong safety po. Kaya nga, ano yun? Anong threat, anong safety? So anong threat nakikita mo? Para matulungan ka namin. Sige. May death threat po. May death threat. Sino? Hindi ko lang po may discuss po dito in public po. May death threat po na Sino ang nagbabanta sa iyo sa buhay mo? Madam Chair, wala po din naman po akong plan po na takasan po yung question po. However po, meron lang din po talaga na safety concern po sa sarili ko po, na security concern po, na death threat po na minigay po sa akin. Kaya hindi ko lang po ma-discuss po sa public po. Wala namin kung binobola mo kami rito. Pagkatapos mo kaming bastusin, gaganyanin mo kami ngayon, sasagutin mo kaming ganyan, pagkatapos mo kaming bastusin, pagkatapos mo kaming takasan, sasabihin mo may death threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat mo. Hindi mo masabi kung dito sa Pilipinas o sa abroad. Yung kumbaga prejudicial question para sa amin, yung identity ninyo. You entered the country as Guo Huaping in 2003, correct? Ikaw ay 12 or 13 years old pa lamang noon, correct? Madam Chair, wala po akong record po niyan. So, Alice Guo, alias Guo Huaping, Pilipino ka ba? Opo, Filipino po ako, Madam Chair. Sino ang nagbigay ng Philippine passport? Sino rin nag-issue ng kanyang Philippine birth certificate? We have to find out the syndicates in the government agencies. I-flash, ayan, finlash namin ulit yung dactyloscopy report ng NBI, no? Result of examination, after a thorough examination and analysis, fingerprints of Guo Huaping, Ilin, and fingerprints of Guo Alice Ilial were found identical. Madam Chair, lumaki po ako, alam ko po ako ay isang Filipino. Alice Guo, ladies and gentlemen, is continuing to lie to this committee despite glaring evidence that she is a Chinese national named Guo Huaping, whose father, Jian Zhongguo, is Chinese, based on her own declaration in this committee, and whose mother, Lin Wenyi, is also Chinese, based on her own declarations in bank documents, by the way, verified by the AMLAC. Lumalabas na pinaglalaroan mo ang aming batas, pinapaikot mo ang mga Pilipino. Pero ibahin mo ang Senado. Ibahin mo ang Senado. I move to cite Guo Huaping, also known as Alice Guo, in contempt of the Senate for testifying falsely and evasively before this committee. Second the motion, Madam Chair. Alice Guo at Guo Huaping, iisang tao lang kayo. At yun yung patuloy na pinagsisinungalingan mo sa komiteng ito. Therefore, the chair is citing Alice Guo
alias Guo Huaping in contempt, as seconded by Senator Joel. Answer, Alice. Ikaw ba daw si Guo Huaping? Madam Chair, Sen, pasensya na po talaga. Ako po, si Alice Guo po. Okay, well, pasensya din po. The chair cites Alice Guo, alias Guo Huaping, in contempt of this committee, as seconded by Senator Joel. Kailan mo na-receive yung tangka sa buhay mo? Miss Alice. I think mga bandang June po. June of this month, of this year? This year po. Ilang beses? More than 5 times po. Kanino galing? Through phone po. Sino yung tumawag? Sen, gustong-gusto ko po din i-discuss po sa inyo at humingi din po ako ng pasensya po sa inyo. Natatakot din po talaga na i-disclose po sa public. And so Alice, one last chance dito sa ipinapakita namin ulit na passport, page ng passport mo. Sagutin mo yung tanong ni Sen Coco, ikaw ba ito? Madam Chair, ako po si Alice Guo po. Alice, naalala mo na in-accomplish mo yung form na yan, na nag-fingerprint ka pa, voluntarily dyan, linagay mo. Naalala mo o hindi? Sen, wala pa ako naalala na ganun na dokumento po ginawa. Alice, nung nakita mo si SILG at si PNP Chief, ang sabi mo, happy ka at ikaw ay masaya, kitang-kita naman yun. Walang naitago sa sambayan ng Pilipino na at is ka. Why didn't you go straight to PNP Chief and SILG? Why didn't you ask for police help? Wala rin po sa mind ko po na pwede ko pong gawin yan at pagkatapos ko po na share na meron pong death threat, I feel relieved po nung nakausap ko po sila. Hindi ka tumatakas sa Pilipinas dahil sa death threat. Yun ang binasagot mo sa amin. Tumatakas ka dahil tinatakasan mo yung mga kaso mo. Tinatakasan mo yung mga criminal activities na ginawa mo. Ang PSA, with all due respect, at ang DFA, mukhang napasukan ng sindikato. Paano natin bibigyan ng budget ang ahensya ng gobyerno sa panahon ngayon ng budgetary allocations for next year kung ang binabudgetan natin ay napasukan ng sindikato? Ikaw ang susi na magsabi. Alam ni Senator Tulfo yung pangalan ng fixer mo. Ibunyag mo lang sa amin, paano? Kasi hindi lang ikaw. Inamin na ng PSA na meron higit sa 1,000 na nabigyan ng birth certificate. Sen. Lauren, na-establish natin in previous hearings na finailan ng late registration of live birth si Alice Guo, inisyuhan ng birth certificate pero dineclare na ng PSA na irregular yung certificate kaya nakapagkuha ng Philippine passport.